welcome back sa ating channel na Trap. So ayan, sa nakikita nyo yung mga nauna tayong pinropagate, no, kasi kanina low bat at hindi ako makapag video. So ito yung Capensis, ito yung Petiolaris complex. Ayan, at isinibay ko na rin dyan yung Capensis narrow. Kaya lang wala akong masyadong na propagate kasi nga hindi pa kasing lago, no, at wala pang masyadong lipat, maliliit pa yung mga for propagation natin. Na-decline yung health ng mga mother plant natin dati at ilan lang yung nakaligtas nung nag El Nino, no. Kasi ngayon naman nag-uulan, buti nga nabuhay pa, no. Ang kinaganda dito sa Capensis, nabubuhay sila kahit na mamatay yung mother plant, yung mga root system ayun, tinutubuan sila ng new growth, no? Tulad na itong mga ito namatay na mother plant ko, tinubuan yung root system niya. Ano pa ba yung iba nakita ko? Ito, ayan, no? Yung pinaka main root patay na, pero ayan, tumubo sa ilalim yung mga ano. So ganun din yung nangyari dun sa iba. So ito naman yung mga Petiolaris complex. Ayan, may mga available pa naman ako pang out, kaya lang nandun sa bag garden natin both Petiolaris tsaka Capensis. So parang ngayon na lang muna i-out ko kung sakali, kasi ito yung kapopropagate pa naman. So in-experiment ko lang kung kasi dati gumagana, hindi ko lang alam sa ngayon kasi nga iba na yung panahon ngayon, no, sa ewan ko kung dito lang sa amin, dito sa amin kasi iba na yung panahon na hindi na ganun kadaling mag-propagate dahil ang bilis magbago ng klima. Yung halimbawa ngayon tulad nga, tingnan nyo, so medyo mainit, walang hangin masyado, tapos maya uulan, umambon nga, kaya yung mga kasama ko dito bumaba na. So baga climate change, ang bilis magbago ng panahon. Kapag lumamig medyo malamig talaga, pag uminit sobrang init, tas dry pa, kaya medyo ang hirap ngayon mag-propagate ng mga carnivorous plant. So ngayon itatry uli natin, diba? Kung mahirapan tayo, di try uli. Yan na naman talaga, dati-rating mas mahirap pa yung pag-aalaga dahil wala tayong alam sa pag-aalaga ng carnivorous plant. So ngayon na medyo may alam na, so tatry natin na makabalik ngayon sa pagpaparami ng carnivorous plant. So yan, yung pagtatanim na itong Petiolaris, mas maganda sana ito kung higang-higa, kaya lang sa dami rin kasi ito, tsaka yung orientation rin ng Sphagnumos, no, na tumataas siya. So ayan, asahan na lang natin na hopefully may mag-germinate doon sa mga bandang ilalim para makapagparami tayo. Dalawang tray to kasi hindi kasya sa isang tray, masyado magiging malapit-lapit sila kapag tumubo, outgrow nila yung isa't isa. So mas maganda yun baga isa-isang mga latag, baga may space kahit pa paano, tapos sa isang more than one yung leaf pullings. So ang ginawa ko dyan, pakita ko lang isang sample na itatanim ko ulit mamaya. Tingnan lang. So ayan, leaf pullings yan, at ito yung usually kasi dito natubo yung mga propagation dito sa dulo sa may white part, at minsan dito rin naman dyan sa mga ito, yung may mga ganyang leaf, dyan rin sila natubo. Kaya maganda kung nakahiga nga, para kumbaga maraming lugar na pwedeng pagtubuan. So titingnan natin, gusto ko rin reviewin yung mga dati kong video about sa propagation ng Petiolaris, kasi sa totoo lang kahit ako yung gumawa ng video na yun, medyo nalilimutan ko na ito talaga ng pagka tumatanda na. So ngayon nga inisip ko kung anong ipropagate. Siguro propagate natin yung mga seed grown, mga typical na BFT. So paramihin natin, try natin paramihin ulit at tingnan natin kung mapaparami natin. Ito naman sa mga pingikula, no, ayun, tumubo na yung mga pings natin dito, baka ipat na natin yan isa-isa. Tapos yung Helianthera minor, baka ipat ko na rin yan kasi kailangan na natin mag out, no, para mag giveaway sa ibang space na ating ipopropagate pa. Ayan,
Tsaka may mga nagtatanong rin kasi at marami rin nagtatanong, kaya lang hindi ako makapagsabi ng dami ng may release ko kasi nga hindi ko naman pa naipapat yan individually. So yun, magkuha lang muna tayo ng mga for propagation ng mga BFT. Sasamahan nyo ako dito. So ayan, bago tayo dun sa BFT, ito pala yung mga propagation natin na nakaraan na Piliformis Traki 3CI Traki. Ayan. Ayan, diba sabi ko sa inyo, yung mother plant yan, magde-decline yung health niya. Ayan, nag-decline. Tapos etong new propagation yung maganda. Kaya maganda rin talaga na propagate kayo from time to time. Tapos yung mga pings natin na pinuli outdoor natin, eh, no? Maganda na. Once na dumating sa inyo yung ping, minsan pumapangit. Pero hintayin nyo lang. Pag tinubuan na ng mga bagong lip yan, paganda lang naman yan eh. Doon na papunta yan paganda. Huwag lang yung masyadong basang-basa yung medium kasi mabubulok sila. Oops, napurt ko pa itong isa. Ayan. Yan na nga tayo magano dito. Dumara tayo sa ipopropagate natin. Ito yung ipopropagate natin. Mga typical. So, dami rin, di ba? So, propagate na natin ito kasi gusto ko rin mag-out ng ilan dito. At ganoon din yung gagawin natin. Try natin silang i-propagate sa pure live sphagnum. Kung di man live na live, yung parang ganito, yung medyo kinalbo na live. Kasi para sabay tumubo yung live pati yung plant, no? Once na tumubo na yung plant, pwede mo nang i-transfer yan. So ito pa lang mga propagation natin dito, hindi yan permanent. So once na magkaroon na ng mga seedling size, pwede na natin i-transfer yan. So bakit nyo sir nilagay dyan kung hindi pala dyan yung patutubuin? So dyan lang natin ipapaseedling, no? Yung seedling size. Kasi ang live sphagnum mo, nagpe-preserve yan ng ano ba? So, ano ko ba i-describe? Organic material. So matagal silang mabulok sa ganyang condition. So ang aking iniisip, baka pwede silang mabuhay dyan sa live. Kaya nga ayan, in-experiment natin. Hindi ko pa ito nakagawa dati. Nagawa ko na sa ganitong klase. Sa pure na hindi ganun ka-live. Yung ganyan lang. Yung galing yan. Nilipat ko lang. So, pero yung ganito, medyo alangan akong dito itanim eh. Kasi wala pa tayong nagawang ganyan dati. Pero, parang kaya naman. Kung hindi naman naka-water tray at hindi water lag. Sa tingin ko kaya. So, ngayon, etong mga BFT natin. Matagal nating hindi nagalaw to, kaya kung titingnan nyo medyo dami nilang mga dahon nga lang kumbaga malalapad sila kasi nga hindi sila masyadong napupulsan kasi nga takot tayo ngayon magpulsan dahil sobrang init kapag uminit, so namamatay sila. Bukod sa mabilis matuyo yung medium, literal na sunog eh kapag taas ng UV level pag sa labas. So yan, isa-isahin ko na to, tapos i-update ko kayo mamaya. So yun lang muna, kita tayo mamaya. So yan, hindi ko na na-video sorry. Napasarap yung ating pagre-replant. So ito yung mga, yung iba dito nilipat ko lang, tapos yung iba yan, pinropagate. Bandang huli medyo nilipat ko na lang kasi medyo maliliit yung iba naman pinatamaran ko. Tingnan ko muna kasi kung okay siya, pero may mga propagation ako yan. So titingnan natin kung magiging okay. Pag magiging okay, di gamitin natin lahat yung mga trays dito na may sphagnum for propagation. Makatulong kapag parami tayo ng mga carnivorous plant natin. So kung makita kasi tulad ng dati na puno yung growing area. So titingnan natin kung
tingin ko naman kaya, basta sisipagan natin. So ito ba ito, ilalagay ko muna dito sa area na yan para hindi ganun kainit. Tapos obserbahan kung may mga nabubulok-bulok, no, di babalik natin sa sphagnum and perlite. Pero kung maganda naman yung maging outcome, for sure mag-a-acclimate. So basta wala lang talaga, hindi talaga kumbaga, matunaw. Kapag okay siya, hindi propagate tayo marami. Ayan. So ito ilagay muna natin dito sa medyo araw na lugar. Ayan. Ginawa ko na to dati, kaya sa tingin ko mabubuhay naman. Ang medyo hindi lang mangyayari dito ay yung magkukulay ng sobrang ganda. Kasi pag ang sphagnum moss kasi diyan mo nilagay, medyo isi-shade niya yung itinanim mo. Mabilis kasi lumaki yung sphagnum moss. So early stage ng halimbawa ito ginawa mo, propagation sa live sphagnum moss, kailangan mo siyang i-check from time to time kasi nga mabilis lumaki sphagnum moss, so maaring ma-uproot yung mga tinanim mo dyan. So medyo isusok-sok mo lang at obserbahan. O kapag okay yan, hindi propagate na natin lahat. So yun, medyo bababa muna tayo, napakainit ngayon. Kahit may sheet tsaka may plastic, UV plastic, talagang napakainit dito. Makakain na rin ako sa baba, medyo nagugutom na tayo. So yan, tabi natin dito. So ayan yung mga nagawa natin ngayon. Tingin ko mamaya tataas ulit ako para i-propagate naman yung ibang mga halaman dyan. Pagsipag malamang lahat yan mai-propagate natin or mai-transfer natin ngayon sa live sphagnum moss. Bubuhay naman yan. Ang tanong nga lang kung mas maganda kaysa dun sa dati natin ginagawa. So ayan, kaya nga tayo mag-experiment So inisip ko nga wag muna tong i-upload yung video, pero baka makalimutan ko. Ganun kasi ako pagka natabunan na, tinatamad na ako i-upload, o kaya nabubura ko ng aksidente. Kaya i-upload na lang natin, tapos gawa na lang tayo another video para sa update, no? Kung eto ba nag-germinate, ayan ba ay naka-recover yung mga mother plant na kinalbo natin, tapos etong BFT ba ay nabuhay sa pure sphagnum moss. So ideal ba na gawin to? Dati nabuhay natin sa pulsan. So sa tingin ko mabubuhay naman, no? After ilang araw ilalabas natin tong mga to doon at papunta doon sa mas mainit na lugar para masanay sila sa mas maganda yung tama ng araw. So yun lang muna. Bago pala tayo magtapos, baka gusto nyo makita itong update dito sa mga Helianthora Nepenthes. Ito yung ating Nepenthes na variegated. Napakarami ng dahon at mataas na, malaki na rin. At ito naman yung bisal niya, diba? Bilis lumaki ng bisal. Parang dati titigyaw at kalaki, ngayon ang kanya na. Tapos ito naman yung Helianthora na napakaganda. Ayan. Kasi ito naman yun, yung mga minor. Ito yung gusto ko sanang galawin, kaya lang ang init. Gusto ko siyang i-plant sa tagi-isang paso. Itayo natin to, parang natatanggal siya, ay natutumba. So ayan, gusto kong ipaso siya para pagka acclimate na, di pagka nirelease natin stable sa paso na pinaglagyan. Another good news, etong Siciliata, naglabas na ng matured feature. So dun sa isa, ito yung mga lumalabas na mga sa maliliit na feature, tinubuan na siya ng first na matured feature dito sa isang growth point niya, kasi meron na tayo dito mga matured. So balak ko sanang ikalasin yan, lipat para ma-propagate
Diba sabi nga natin, hintayin na lang natin magka-matured picture bago natin ilipat. Kasi once na may matured picture na yan, dire-diretso na yan. Kaya mas maganda ang matured picture kasi mas mataas yung chance niyang mabuhay. Bukod doon, mas mataas yung value kung may plano kayong ibenta. So yun lang muna. Medyo mainit-init na dito. Maingay na rin. So yun, God bless and bye bye.